Natatandaan ko dati nung bata pa ako. Pag meron akong naririnig na matagal ng Kristiyano, sabi ng Diyos sa akin, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. Sabi ng Diyos sa akin, hawak niya yung bukas ko. Sabi ng Diyos sa akin, huwag ako mawalan ng pag-asa. So na-curious ako, paano ba yun? Paano nila naririnig ang Diyos? Paano sa kanila sinasabi ng Diyos yung mga ganong salita? Gusto ko ring maranasan yun. Yun pala ay dahil sa Biblia. Pasensya na po sa aking Bible. Ilang taon na po to, 20 years mahigit na siya. So medyo sira-sira na po siya. Pero kahit po ito isira-sira, ito po ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Ito po ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ang Biblia po ay nakakatalino. Ito po ay nagpapabago ng buhay. Yes po, nagpapabago ng buhay. Bakit? Sabi po sa salita ng ating Panginoon, balik po tayo doon. Sabi po sa John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Ang pasimula pa, nandun na ang salita. At ang salita ay nasa Diyos, at ang Diyos at ang salita ay iisa. So ibig sabihin, eto po ay salita ng Diyos. Kung gaano ang Diyos na hindi natin nakikita ay makapangyarihan, mapagmahal, mapagpatawad, nagbabago ng buhay. Ito po ay may kapangyarihan. May kapangyarihan. At sabi rin po sa 2 Timothy 3:16, ang salita daw po ng ating Panginoon ay hiningahan niya. Magagamit sa teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So kaibigan, kung gusto mong marinig ang salita ng ating Panginoon, kung gusto mo siyang kausapin ng heart to heart, basa po tayo ng Biblia. Kasi sinasabi ko po sa inyo, lalalim at lalalim po tayo sa ating Panginoon. Makikilala po natin siya ng lubusan. Lahat ng plano mo sa buhay mo, malilinawan mo dahil dito. Lahat ng mga pangamba mo, maaalis dahil dito. Lahat ng mga instruction, alam mo, kung halimbawa tayo ay bumili ng cellphone, tapos ito bagong-bago, bumili ka ng iPhone 18. iPhone 18, hindi pa nga lumalabas yung iPhone 17. Bumili ka ng iPhone 18. Tapos, marami siyang bagong features. Hindi mo alam kung paano siya gamitin. So, hahanapin mo yung manual niya para malaman mo, para mailabas mo ano ba yung ganda nitong phone na to, ano ba yung gamit nitong phone na to. So sa buhay po natin, ang nag-create po sa buhay natin ay ang ating Panginoon. Alam niya mula hibla ng ating buhok, bilang niya yan. Alam niya yung bawat parte ng katawan natin, every single cell sa katawan natin, alam ng ating Panginoon. Dahil siya yung nag-create sa atin, alam niya kung paano tayo dapat gamitin at paano tayo dapat mabuhay. At para malaman po natin yan, babalik po tayo sa kanyang salita. So kaibigan, I encourage you, kung gusto mong malaman ang purpose mo sa buhay, basa tayo ng kanyang salita. Kasi nag-iintay siya. Nakausapin mo, nag-iintay siya na lapitan mo. So maliban sa pananalangin, ang pagbabasa ng kanyang salita, doon po mangungusap ang ating Diyos. Sa panalangin at pagbabasa ng kanyang salita, sa pagbabad sa kanyang salita, ang pananampalataya po ay lumalago, lumalaki dahil po sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Faith comes by hearing and hearing and the hearing and the hearing the Word of God. So hindi po tayo pwedeng bumase sa mga motivational speaker lang or sa mga leaders natin or sa mga napapanood natin sa ating social media. Nakakatulong po sila. Namo-motivate po tayo. Ako, nanonood po ako ng mga motivational speaker. Pero iba po pag tayo mismo yung nakaranas nun. Diba? Kung tayo po mismo yung nakaranas ng mga salita ng ating Panginoon. I am Blessed Victoria. I am forever blessed. And so are you. Bye guys!